Praise God, praise Jesus, purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus, hallelujah. Thank you Lord. Mga kapatid, isang mabiyayang pagninilay pang muli. Saan man kayo naroon, at nawa muli ang biyaya ng Diyos ay bumuo sa ating lahat. At na manalig po tayo na muli may gagawin ng Diyos sa ating buhay, sa pakakinig pa lamang natin, sa pagninilay pa lang natin mga kaninay. Kaya, dear brothers and sisters, muli, magbukas po tayo ng ating puso. Buksan natin ang ating diwa, buksan natin ang ating kalooban upang malayang makakilos ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat. Tandaan po natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya gusto niya lagi tayong akayin sa matuwid, akayin niya tayo sa katotohanan, akayin niya tayo sa kanyang piling, at higit sa lahat, sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po? Okay. So, sa mga sandaling ito, muli, saan man kayo naroon, nasa ibang bansa man kayo, nasa probinsya, nasa syudad, saan man kayo naroon. Mga kapatid, niloob ng Panginoon na tayo magkasama-sama uli. Kaya tayo dumulog sa Kanya at hayaan nating ang Panginoon ay malayang makakilos, lalo na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong Banal sa ating kaloob-looban upang maganap ang Kanyang plano at kalooban sa ating buhay. Amen? Okay? Simulan po natin to sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen? Amang makapangyarihan sa lahat, O Diyos na dakila at puspos ng awa at habag, kami po'y muling lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Inaamin po namin, marami pa rin kaming pagkukulang, pagkakamali, kasalanan, O Diyos na nagagawa. Ngunit ang tingnan mo po sa amin, ang aming pananampalataya sa mga sandaling ito. Lumalapit kami at nagsusumamo sa iyo na kami po'y muli mong samahan, liwanagan mo kami ng iyong mensahe, ng iyong salita, at hayaan mo ang Espiritu Santo ay kumilos nga sa aming mga puso at isipan, lalo tigit sa aming buong pagkatao at aming kaluluwa. Hayaan mo, Panginoon, na maganap ang ayon sa iyong kalooban. Kung ano yung ninanais mo, kung ano yung pinalano mo sa araw na ito, sa sandaling ito. At nawat, tulungan mo kami maging sunod-sunuran kung ano nga ang iyong ninanais. Ang lahat ng ito, Panginoon, aming hinihiling sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na kaisa mo naghahari at ang Espiritong Banal, noon, ngayon at magpakailanman, isang Diyos. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Okay. Bago ang lahat ay pinapaalala ko po sa inyo, ihanda niyo muli ang inyong mga tubig dyan, mga kapatid. Ihanda niyo po yung mga tubig niyo para... Dami na naman dito, pati kapitbahay namin okay, sapagkat may pananampalataya, no? Tandaan po natin, para magamit din ang inyong mga mahal sa buhay. Huwag lang para sa inyo. Yan ang intention po niyan, hindi para sa inyo lang, kundi nawa i-share niyo sa iba do sa malay nyo, gamitin ng Panginoon yan ayon sa ating pananampalataya. Pinananalangin ko po yan na gamitin talaga hindi lang sa inyo, kundi sa mga taong hindi pa nakakakilala talaga, hindi pa ganon kalalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos, na magamit ng Panginoon yan para sila'y bigyan ng pananampalataya at sila man, mga kapatid, ay sumamba, magpuri sa Diyos at kilalanin ang Diyos bilang Panginoon, Hari, Diyos at tagapagligtas. Amen? Okay. Simulan po natin ito sa pagbasa mula sa sulat ni Santiago o aklat ni Santiago, chapter 4, verses 13 to 16. Okay, Santiago, James, chapter 4, verses 13 to 16. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at sa isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Lord, sa iyong salita. Okay? Pamagatan natin itong maikli lang ang buhay. Maikli lang. Totoo naman, maikli lang ang buhay. Paano ba natin nalalaman ang haba o ikli ng buhay? Eto po paano natin susukatin? Dalawang bagay para masukat natin ang haba o ikli ng buhay. Unang-una, gagamit tayo ng measurement o yung panukat.
Di ba? Medium of instrument of or medium of measurement. Di ba? Okay. Ngayon, halimbawa, pwede tayong gumamit ng kalendaryo. Malalaman natin ang haba at ikli. Pero, tandaan natin, mga kapatid, ano yan gawa ng tao lang. Pero malalaman mo rin ang haba at ikli kapag ginamit mong isang bagay. Ano yon? Ikukumpara mo. Ikukumpara. Kaya ako nasabing maikli lang ang buhay sapagkat ang ginamit ko yung pangalawang paraan para malaman ang haba o ikli ng buhay. Ano yon? Ikinumpara. Saan ko ikinumpara? Ikinumpara ko ang buhay natin ilalagi dito sa mundong ito sa buhay pagkatapos nito. Kaya ako nasabing maikli. Tingnan nyo, lagi kong inuulit-ulit ito. Magkaroon man tayo ng buhay dito na, halimbawa, umabot na tayo ng 120 years sa mundong ito. Alam nyo ba na napakaikli pa rin yan? Napakaikli pa rin yan sapagkat yung pagkatapos nito ay sobrang haba. Sa sobrang haba niya, hindi kayang sukatin sapagkat wala ngang katapusan. Everlasting life. Amen? Kaya kung ikukumpara itong ating buhay dito, abutin mo tayo ng 120, which is, napakahaba na po niyan sa buhay ng tao ngayon. Napakahaba na po niyan. Sobrang haba na. Amen? Sapagkat, sa totoo lang, mga kapatid, meron lang dito sa amin, kamamatay lang dyan sa paligid, malapit lang sa amin Ilang taon lang, wala pang 40 years old yata yun. Yung isa naman na nabalitaan namin, wala pang 20 years old. Yung isa, wala pang 15 years old. Totoo po yan. Medyo, ilang buwan na nakalilipas. Tingnan nyo. Kaya kapag ang isang tao nakarating ng mga 80 years old, nako, ang haba na niyan. Lalo pa kung 100 years old. Ang haba na niyan. Sobrang haba na. Lalo pa kung lalagpas pa ng 100. Nako, mababalita ka na sa sobrang haba ng buhay mo. Pero, yung tinutukoy nating mahabang buhay na pinag-uusapang yan, napakaikli po niyan kung iahambing sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay hindi lang 200 years. Hindi lang 500 years, hindi lang 1,000 years, hindi lang 1 million years, hindi lang 1 billion years, hindi lang 1 trillion years, sapagkat everlasting po, walang katapusan. Amen. Kaya dapat, dahil maikli lang ang buhay natin dito, dapat alam natin kung ano ang ginagawa natin dito sa maikling buhay na ito. Huwag niyong iisiping mahaba, maikli po yan. Di nga natin alam kung bukas may karugtong pambuhay natin. Hindi natin alam. Nobody knows. Sapagkat maraming natulog lang, bukas, wala nang karugtong. Tapos na. Amen po? Yun ay totoo, katotohanan. Kaya ano ang dapat natin gawin sa maikling buhay na ito? Yan. Okay. Number 1 na ito. Ito, sinabi ni Lord. Hindi akong sabi nito. Sabi ni Lord, magalak tayong lagi. Yan ang number 1. Maikli nga ang buhay. Dapat lagi kang masaya, lagi kang nagagalak, lagi kang nakangiti. Sayang naman, ikli nga ng buhay, lagi kang nakasimangot, lagi mainit ang ulo mo, laging bagsak ang mukha mo, di ba? Sayang, ang ikli-ikli na nga ng buhay dito Dapat ina-enjoy mo na. Tama? Ito sabi ng Panginoon. Philippians chapter 4, verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Tingnan nyo. Magalak daw tayong lagi. Ganon din sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. Magalak kayong lagi. Sabi ito, sinasabi, magalak kayong lagi. Hindi minsan, kundi lagi. Kuha nyo po mga kapatid. So, dapat, ano man ang pinagdaraanan natin, magalak pa rin tayo. Kahit dumaraan tayo ng pagsubok, kahit may pagsubok, sabi ng Panginoon sa James chapter 1, verses 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tingnan nyo, ang ganda, no? Sabi doon
Kahit na dumaraan ng pagsubok, tandaan ninyo, maging positive ka. Ano bang dinudul sa akin ng pagsubok? Ang dinudul sa akin ng pagsubok ay katatagan. Ha? At yung katatagan doon, sabi sa Biblia, nagbubunga ng kabanalan. Nagbubunga ng pagtitiyaga at yung pagtitiyaga nagbubunga ng kabanalan. Amen? Okay. Sabi to, kaya pag dumating na yung end natin, isipin mo, mag-e-end ka ng maganda. Hindi yung, tingnan yung mga tao na hindi kagalakan ang nasa puso. Nag-e-end ang kanilang buhay ng hindi maayos. Hindi na nila na-enjoy yung kanilang buhay. Hindi pa rin nila mai-enjoy yung kabilang buhay. Kuha nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, yung pangit. Di ka na nga nag-enjoy dito, di ka pa rin nag-enjoy sa kabilang buhay. Ito sabi ng Panginoon, kahit naghihirap, magalak daw tayo. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 13, pakinggan nyo ha. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Tingnan nyo, di ba? Ang ganda. Yung ating mga paghihirap, mga kapatid ko sa Panginoon, gawin daw natin, nakikibahagi lang tayo sa hirap ni Kristo. At pagdating naman ng takdang panahon, makakabahagi din tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yan ang sabi ng Lord Hindi naman ako may sabi niyan. Si Lord. Amen? Okay. Tanda natin, mga kapatid, naghihirap man tayo, pwede pong magkaroon tayo ng kagalakan. Yan ay tamang perspektiba lang Tamang pananaw, tamang pagkaunawa sa buhay. Pag mali ang pagkaunawa natin sa buhay at inunawa natin ang kaloob na buhay sa atin, yung span natin, yung period na ilalagi natin dito sa mundo, ay ibinatay natin sa kaisipan ng sanlibutan, nako, masisira kayo. Babagsak kayo at lagi kayo nakasimangot. Kuha niyo po, mga kapatid. Kaya kapag ang pinagbatayan natin, kinumpara natin yung aral ng mga makasanlibutan, yung walang iniisip na kabilang buhay, talagang babagsak ang inyong kalooban dyan. Di ba? Hindi kayo magiging panatag, hindi rin kayo magkakaroon lalo ng kagalakan. Amen? Mas madali pong magkaroon ng kagalakan. Tandaan po natin Tandaan natin, pwede po natin piliin ang magalak at magalit. Ang magalak at sumimangot. Napipili po yan. Tayo po ang magdidesisyon. Because both of them yun po ay emotion. At ang emotion ay pwedeng kontrolin. Sapagkat, tandaan natin, si Jesus man na dito, ipinakita niya ang pamumuhay ng isang totoong tao na anak ng Diyos. Kaya niyang kontrolin ang kanyang damdamin. Amen? At yan ay magagawa sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya, Holy Spirit, lagi, mga kapatid ko sa Panginoon, na dapat ay laging naka-incorporate sa buhay natin yan. Huwag niyong iiwan ng Holy Spirit at hindi natin kaya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, ano sabi ng Panginoon? And when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. You will receive power. Yung power na yan, mga kapatid ko sa Panginoon, yun yung mag-i-enable sa atin, yung makapagpapakilos sa atin, maggagawa tayo na nagagalak in the midst of, halimbawa, in the midst of crisis, lalo may pandemic na ganito, in the midst of kahirapan, di ba? Scarcity, yung kakapusan, andun pa rin ang kagalakan. O ano mga problema at pagsubok, andun pa rin. Bakit? Sabi nga ng Panginoon, yung aking grace, may grace is sufficient to you. Ibig sabihin, sapat daw po ang kanyang grasya para sa atin. Sapat. Amen? My grace is sufficient. O ang tulong daw niya ay sapat sa atin. Kuha nyo, mga kapatid. Kaya, tingnan nyo mas madaling magalak kapag may payapang puso. Paano magkakaroon ng payapang puso? Number 1, kapag walang takot o kabalisahan. In other words, kapag puno ka ng tiwala sa Panginoon. Di ba? Lalo na panghahawakan mo. Halimbawa, panghawakan mo ay, sabi nga ng Panginoon, bakit kayo mababalisa? Kung yung mga ibon nga, hindi sila nagtatanim, hindi sila rin nag-aani, hindi rin sila nag-iipon. Pero,
hindi sila pinababayaan ng aking amang nasa langit. Sabi ni Jesus, kayo pa kaya? Take note the word, kayo pa kaya? Oh, ano yung ibig sabihin noon? Tatandaan natin, inuulit ko na naman, ang pag-uulit-ulit ng mga kapatid ay nakatutulong sa isang isipang malilimutin. Amen? Oh, eto, sabi ng Panginoon, kayo pa kaya ang pabayaan ng Ama? Oh, bakit? Sapagkat tatandaan natin, ang Panginoong Jesus ay isinugo ng Diyos para sa mga tao, hindi para sa mga ibon na maliliit o gaano mga kalakihan, or para sa mga hayop, or anything na created by God sa planetang ito. Siya ay sinugo para mag-aalay ng kanyang buhay, para sa ating kaligtasan at katubusan, para nga sa tao, para sa iyo at para sa akin. Tandaan po natin, amen? Lahat, para sa lahat yan. Ngayon sabi nga ng Panginoon, bakit kayo mababalisa? Huwag kayo mabalisa sa anumang pangangailangan ninyo. Sabi ng Panginoon mas mahalaga kayo kaysa mga libu-libong ibon, libu-libong maya. Ang pinag-compare nga yung sparrow, yung ibig sabihin yung maya. Ang maya po ay isa sa maliliit na mga ibon sa mundong ito. Kung hindi napakaliliit na mga ibon, di pinababayaan ng Panginoon. How much more tayo? Tayo pa kaya na pinag-alayan ng buhay ni Jesus, ng kaisa-isang anak ng Diyos, ang pabayaan? Amen? So, mas madaling magkaroon ng kagalakan. Tandaan po natin, nagagawa po ang kagalakan. Tayo rin ang lumilikha ng ating emosyon, kadalasan. Amen? Hindi masama yung matakot. Pero kapag laging takot ka naman, ay pinili mo na yan. Kapag lagi kang balisa, pinili mo na yan. Amen? Dinesisyonan mo na yan. But you can choose. Pwede kang pumili kung maggagala ka o magpipighati o mababalisa, ikaw ang pipili. Pero kung yung iyong kabalisihan sa puso na gustong pumasok at manirahan sa puso ay iyong sanggahan, di ba? I-reject mo, i-oppose mo, and then hayaan mo yung pagtitiwala sa Diyos ang siyang pumasok. Tandaan nyo, magkakaroon kayo ng kagalakan. Pwede kang ngumiti in the midst of trials. Amen? Okay. Isa pa, madaling maging magalak o anong tawag dito? Madaling magalak kapag may payapang puso. Nagiging payapa ang puso kapag walang galit, walang hinanakit, walang sama ng loob o tampo o inggit. Amen? Kapag wala yung mga binanggit ko pong yan, madali ang magalak. Pero, napakahirap talagang magalak, lalo na pag may inggit. At isa pa, kapag hindi ka, kasi ang pundasyon po ng kagalakan, ang pundasyon ng kagalakan ay kapayapaan muna. Hanggat walang kapayapaan ng puso, mahirap pong maging magalakin, yung maging joyful every time. Mahirap. Kasi mayroong ibang emotion na naghahari doon sa puso natin wherein kaya naman pala nating i-reject. Pwede nating i-avoid or pwede nating palayasin. Amen? Maliwanag po. Yan sa tulong pa rin ng Holy Spirit. Amen? Okay, ito tingnan nyo, kapag ang isang tao, pag hindi talaga magkakaroon ng kapayapaan, kapag ang isang tao may inggit. Hindi lang may galit, may tampo, may hinanakit, kundi may inggit. Pag may inggit, nako, lagi kang may hinahabol. O kaya naman, kapag naaawa ka sa sarili mo, yung ang tingin mo sa sarili mo ay inferior. Ibig sabihin parang, bakit ako'y ganun? Bakit hindi ako katulad nila? Sana ganun ako. Sana nakapag-aral din ako ng katulad nila. Hindi. Iba ang papel mo sa papel nila. May plano lagi ang Diyos. Amen? Kaya, you should not compare yourself with others because iba-iba ang plano ng Diyos sa atin. At, ito naman ang kagandahan, mayroon laging nakalaan para sa atin. Ano man ang pangangailangan natin. Sabi ni Lord John. Amen? Sabi sa Philippians 4:19, and God will supply all your needs. Amen? Kung ano man yung kalalagayan mo, iba ang needs ng may asawa at iba rin ang needs ng walang asawa. Tama? Iba ang needs ng balo at iba ang needs ng 7 ang anak. Magkaiba yan. Hindi pwede i-compare.
Amen? Iba ang magkaiba ng papel. Iba ang pangangailangan ng doktor sa pangangailangan ng karpintero. Kung ang papel may karpintero, may inilaan ang Panginoon dyan. Kuha niyo po. Hindi katulad ng, wag mong asahan na yung ipinagkaloob sa doktor, pagkakaloob din sa iyo. Iba nga ang papel mo. Do not compare ourselves with others. We are unique. We are unique on our own. Di ba? Kuha niyo po. Okay, next is to, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, ang pinakamaganda yung, lalo na kapag may pride ka, ang hirap magkaroon ng kapayapaan. At kapag walang kapayapaan, inuulit ko sa inyo, pag walang kapayapaan, mahirap maging magalak. Magagalakin. Mahirap maging joyful kapag ikaw ay may pride. Kasi, lagi kang aalipinin ng pride mo Yung pride na yan, yung gusto mo ikaw ang importante, ikaw ang bida, ikaw ang nasa itaas. Yan. Napakahirap niyan. Laging ikaw ang pinapahalaga. Napakahirap magkaroon ng kapayapaan yan. At pag walang kapayapaan, talagang it is impossible to be joyful every day. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Nawa, buksan po natin ang ating puso at isipan para ma-enjoy natin ang buhay. Maikli lang ang buhay. Amen? Baka kala nyo napakahaba. Maikli lang. Okay. At ang pinakamaganda sabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, sabi doon makontento na tayo, masiyahan na tayo sapagkat nangako naman ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Makontento tayo. Of course, meron tayong hinahangad na pero dumating o hindi yan. Bakit? Sapagkat maliwanag sa ating isipan, may plano ang Diyos at ang dapat na maganap ay yung plano niya. Amen? Maliwanag po. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Hindi niya tayo iiwan. So why worry? Bakit ka mai-insecure? Di ba? Bakit ka mag-iisip ng kung ano-ano? Mas masarap mabuhay ng joyfully. Maliwanag ba? Maikli lang ang buhay. Amen? Huwag niyong hayaan na alipinin tayo ng lungkot. Okay? Mga kapatid. Pangalawa, dahil maikli lang buhay, ano ang unang dapat gawin? Magalak daw. Pangalawa, manalangin at magpasalamat lagi. Sabi ni Lord yan, hindi ako magsabi Sabi doon, 1 Thessalonians chapter 5, verses 17 to 18. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Amen? Ibig sabihin, throughout your life, dapat ay nananalangin, nagpapasalamat. Bakit? Sabi sa Luke chapter 18, verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Kuha niyo po mga kapatid, lagi daw tayo magdasal. Laging manalangin at magpasalamat sa Diyos. Bakit? Ito. Number one reason is to, prayer makes us always connected with God. Yung panalangin ay lagi nagko-connecta sa atin sa Diyos. At kapag tayo nakakonekta sa Diyos, nakakonekta ka sa buhay. Kapag ikaw ay nakakonekta sa Diyos, nakakonekta ka lagi sa liwanag. Pag nakakonekta ka sa Diyos, nakakonekta ka, kapatid, sa pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay pag-asa, ang Diyos ay liwanag. So madaling magkaroon ng kagalakan kapag lagi kang nakakonekta sa Diyos, mai-enjoy mo ang buhay, hindi masasayang ang buhay natin. Amen? Para sa atin lahat yan. Yang itinuturo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, manalangin kayong lagi at magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, prayer shows our humility and dependence on God. Ang prayer daw ay nagpapakita sa Diyos, parang pinapakita natin sa Diyos na wala tayong ipinagyayabang, wala tayong ipinagmamalaki. Kaya nga lagi tayo dumudulog, humihingi ng awa at habag niya, pinadadama natin sa Kanya na we cannot live alone. We cannot live without God. Because everything we need in this planet, from womb to tomb, mga kapatid, are in the hands of God. Amen? Lahat ng kailangan natin ay nasa kamay ng Panginoon. Klaro po ba, mga kapatid? Kaya kapag tayo lagi nagdarasal, nalulugod sa atin ang Panginoon. Bakit? Kasi pinadarama natin na wala tayong pinagyayabang, wala tayong pinagmamalaki, at tayo nga ay nakasandal sa Panginoon. Kaya mga tamad manalangin,
Kaya yan yung lagi malulungkot. Yan ang hindi nag-i-enjoy sa buhay. Ang ikli-ikli na nga ng buhay, hindi pa nakapamuhay ng may kagalakan. Amen? Always pray. Pray unceasingly. Sabi ni Lord, lagi kayong manalangin. Unceasingly, ibig sabihin, without patid. Amen? Non-stop. Yun eh. Sabi ni Lord because every time na magpipray tayo, subukan nyo lagi kayo nagpipray, lagi kayo nakakonekta Nagkakaroon kayo ng kapanatagan, ng kapayapaan. Bakit? Meron kang tinatawagan Meron kang inaasahan at every time you pray, meron kang aasahan Amen? Bakit nanalangin ka? Sabi ng Panginoon humingi kayo at kayo bibigyan. Di ba? Saan natin ginagawa ang panghingi? Pag tayo nananalangin, lalo na kung taimtim ang ating pananalangin at dapat lagi taimtim ang ating pananalangin para maipakita natin lalo sa Lord na talagang dependent tayo sa Kanya or nakasandal tayo o nakaasa tayo sa Kanya. Iyon naman ang gusto ng Panginoon Sabi ng Panginoon sa Diyos kayo magtiwala, Proverbs chapter 3 verse 5. Sa Diyos kayo magtiwala buong puso at lubusan. Utos ni Lord yan. Kaya gusto niya yan. Kaya nagagalak ang Panginoon sa mga taong mapanalanginin, madasalin. Amen? At hindi niya kinalulugdan yung mga taong tamad manalangin. Yung malugod na lang ang Panginoon sa iyo. Pababayaan ka ba ng Panginoon? Sino naman ang uunahin ng Panginoon? Yung tamad manalangin o kaya naman yung lagi nananalangin? Tingnan nyo. Simpleng logic yan. Di ba? Okay. Pangatlo, sabi dito, Thanksgiving expresses our recognition of God's goodness because everything good comes from God. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagpapasalamat, kasi yun ang pinagagawa sa atin, manalangin at magpasalamat lagi. Ang pagpapasalamat ay nagpapahayag ng pagkilala natin na ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Lahat yan ay galing sa Diyos. Basta mabubuti at mabuting bagay at mabuting nangyari, tandaan po natin, Diyos ang nasa likod niyan. Diyos ang may gawa niyan. Diyos ang nagkaloob niyan. Kaya dapat lamang nire-recognize natin, hindi natin sinasabing atin yan. At ang resulta niyan, kaluguran na naman ng Panginoon. Tandaan natin, sino man kinalulugdan ng Panginoon, hindi po pwedeng pabayaan. Kaya mag-i-enjoy ka sa buhay. Amen? Okay, maliwanag po ba? Pangatlo na dapat nating gawin, mga kapatid, sapagkat maikli lang ang buhay. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. Samantalahin daw natin every time. Lagi naman nagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon para tayo makagawa ng mabuti. Kaya huwag niyong palalagpasin ang oras, sandali, na tayo makakagawa ng mabuti. Tandaan po natin, kung tayo lamang ay observant, kung tayo lamang mga kapatid ay ang tawag doon, mayroong anong tawag dito, yung ating discernment, yung ating yung ating malakas na pakiramdam at mapangbasid tayo, laging nagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon para tayo makagawa ng mabuti. Sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Narinig niyo po yun? Lagi, kahit may mga tao na parang hindi deserving sa ating mga kabutihan, gawin niyo po sapagkat ang Diyos naman na nangako, ang Panginoon, hindi daw nasasayang. In due time, tayo po ay aani. Sa tamang panahon, sa takdang, hindi mo masasayang yung ating ginagawa sapagkat yan ay nakalista sa palad ng Diyos. Nakalista yan sa isipan at puso ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Maliwanag po mga kapatid. Sabi ni Lord dyan Okay. So, gawa lang. Huwag mananawa. Huwag na mananawa. Huwag kayo pating aasa ng sukli dyan sa tao. Huwag. Mabibigo kayo. Masasaktan lang kayo. Basta ginawa ninyo, isipin lagi niyo sasabihin, Lord, okay, may ginawang mabuti do sa aking kapwa. Hindi po ako sa kanya aasa ng ganti sapagkat kayo po ang nangako na lahat ng aking gagawing mabuti, gagantihan nyo ng mabuti rin. Amen? Maliwanag po at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Amen? Okay. At number 4 na dapat nating gawin dahil maikli lang ang buhay, huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Huwag niyong gayanin yung ibang payaman ng payaman. Huwag niyong hindi ko sinasabing masama ang yumaman, pero yung sobra-sobra,
payaman pa rin ang payaman. Nagkakamali po yan. Huwag niyong kainggitan yan. Huwag niyong hangaan sila sapagkat mali po ang desisyon nila. Yung mga nakikita nyo katulad ni Bill Gates, payaman ng payaman, ang sobra-sobra ng yaman, payaman pa rin ng payaman, nag-iisip pa rin ng kaya yaman. Ako'y naniniwala meron kayong kilala na ang dami-dami, sobra-sobra ng kanyang kayamanan hanggang sa kanyang pagtanda ay gawa pa rin ng talagang payaman pa rin ng payaman. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, mali po yung kanilang desisyon. Sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon Matthew chapter 6 verses 19 to 20. Sabi doon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang puso natin dapat nasa Diyos. Kapag talagang sobra natin pinapahalagahan yung pagpapayaman, yung kayamanan natin, naaalipin tayo Instead na alipin tayo ng Diyos, instead na tayo sunod-sunuran sa Diyos, tayo ang napapasunod ng ating kayamanan. Pag sinabi ng kayamanan, huwag ka munang matulog, o huwag ka munang magpahinga, o di ba? Pumunta ka muna doon, pumunta ka muna din, di ba? O hindi niya sasabing, hoy, maikli lang ang buhay. Amen? Sasabihin niya, lagi niya iisipin, mahaba pa. Amen? Tatandaan natin, napakaraming mayayaman na noon nagkasakit, kahit na ang yaman-yaman nila, namatay rin. Kuha niyo? Sapagkat, pinapaalala ng Panginoon, ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Tandaan natin, itinakda ng ating kamatayan. Tandaan natin yun. Hindi natin alam kung gaano pa kahaba, pero gaano man kahaba, maikli pa rin yan itong ihahambing sa buhay na walang hanggan, na higit na mas mahalaga. Klaro po ba mga kapatid? Okay. So, sabi ng Panginoon ay, wag dito tayo mag-impok ng kayaman. Anong gagawin natin sa ating mga kayaman? Sabi dito, Luke chapter 16 verse 9. Sabi ng Panginoon ito, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Tingnan nyo, huwag kayong matakot na gumagastos kayo para sa inyong kapwa, para sa ikabubuti, para sa ikabubuti. Gumagastos nga tayo para sa lamierda naman, para naman sa paglalasing, para naman sa bisyo ng ating kapwa. Hindi yun ang tama. Ang tama ay gastusin natin para sa kanilang ikabubuti. Higit sa lahat, higit sa lahat, hindi lang ikabubuti ng katawan. Unahin ninyo yung ikabubuti ng kanilang kaluluwa o ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Kaya, ang pinakamaganda, suportahan ninyo lahat ang gawain ng Panginoon na itinuturo sa inyo ng Diyos. Kung saan ka inililid ng Panginoon, support, kasi yan ikabubuti ng ating kapwa. Kung tayo galante sa ating mga kamag-anak na wala namang kabuluhan, kundi ang hangaan ka lamang at ang sabihang napakabait mo, napakagalante mo, binusog mo kami, pinasaya mo kami. Mga kapatid, hindi po masama yan. Pero kung nagagawa natin yung mga bagay na yan, nagiging galante tayo sa mga bagay, higit na tayo maging galante sa pagsuporta sa ikaliligtas ng kaluluwa ng iba. Kuha niyo po, yan ang katotohanan. At makatitiyak tayo, ang kaluguran na naman ng Panginoon ay sa atin. Wala pong pagdududa yan. Pangako ng Diyos yan. Amen? Sapagkat, ano man ang ginawa natin sa gawain ng Panginoon, ay ginawa natin sa Diyos. Kung paano natin tinatrato ang mga gawain ng Panginoon na ang intention ay makapagligtas, makapaglapit ng mga tao sa Diyos. Ano man yung gawain ng Panginoon na inilalapit ang tao sa Diyos, hinihikayat ang tao, nagpapaliwanag sa kabutihan ng Diyos upang magkaroon ng pananampalataya ang mga tao, suportahan niyo po yan mga kapatid. At tinitiyak ko po sa inyo, ang kaluguran ng Panginoon ay sumasa atin at dahil pinapakita natin na pinapahalagahan natin ang kanyang gawain at ang sino man nagpapahalaga sa gawain ng Panginoon, ay nagpapahalaga sa Diyos. Kung inuuna natin yon,
Ang ibig sabihin natin, inuuna natin ang Diyos. Ang ibig sabihin po noon. Amen? Kasi hindi naman natin magagawang sa Diyos natin ibigay yun eh. Ano man suporta natin, hindi natin masasabi sa Diyos natin ibinigay kung ang hahanapin natin ibibigay natin sa kamay ng Diyos. Hindi. Yung gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon na nangangailangan, hindi ang gawaang ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay walang pangangailangan yung kanyang gawain. Kuha niyo po, mga kapatid. Support the work of God. Amen? Okay. Tandaan po natin. And then, eto, dahil sa maikli lang ang buhay, ang panlima natin dapat gawin ay ito, mga kapatid ko sa Panginoon. No? Tandaan po natin Sabi sa Luke chapter 12:15, sabi do, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kayamanan. Kaya, mga kapatid, sa Lord tayo mag-impok. Amen? Okay, number 5. Ito, na dapat nating gawin sapagkat maikli lang ang buhay. Parangalan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Parangalan natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ano ba ang ating ginagawa? Lagi nating eksaminin ang ating sarili. Tanungin natin, ito ba'y nagbibigay karangalan sa Diyos? Nagbibigay parangal ba ito sa Diyos? Sapagkat, nasusulat sabi ng Panginoon, ang Psalm 85 verse 9, tingnan nyo, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Tingnan nyo, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Kuha niyo po mga kapatid. Sinabi ni Lord yun eh. Papaano yun? Sabi ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, lagi natin iniisip, ito ba ikinararangal ng Diyos? Mag-glorify ba ang Diyos sa ginagawa kong ito? Napararangal lang ba ang Diyos sa ginagawa kong ito? Tandaan natin halimbawa, laklak ka din, laklak doon, napararangalan ba ang Diyos? Tandaan natin, magsusulit tayo bandang uli. Naku, maniwala ka. Naku, mga kapatid ko sa Panginoon, kahit yung kainuman nyo, hindi kayo maipagtatanggol sa harapan ng Panginoon. Pag dumating ng takdang panahon, amen, yung kasugalan nyo, hindi kayo maipagtatanggol niyan sa harapan ng Panginoon. O yung kabarkada nyo, yung pinalagayan nyo, sa hindi naman ikanararangal ng Panginoon. Tandaan po natin, darating ang panahon, yung mga taong ating isinalang-alang, ibig sabihin nahiya tayo, ibig sabihin na nakakahiya naman kay kumpare, nakakahiya naman kay kumare, hindi po kayo kayang ipagsanggalang niyan sa harapan ng Panginoon. Ang tanging makapagsasanggalang ay tatanungin, na parangalan mo ba ang aking pangalan doon sa maikli mong buhay? Pinarangalan mo ba? O ikaw ang kumukuha ng parangal? Yung dapat na parangal na para sa akin, ang dapat na papuri para sa akin, ay kinuha mo. Ikaw ang tuwang-tuwa at ikaw ang napupuri. Ikaw ang galak na galak sapagkat ikay laging pinaparangalan. Lagi kang pinupuri, sikat na sikat ka. Hindi ako sumikat, ikaw ang sumikat. Kuha niyo mga kapatid, maliwanag po ba? Sabi dito ng Panginoon sa John chapter 5 verse 23-24, hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay ibinibigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Kuha niyo mga kapatid, napakahalaga niyan na habang tayo'y narito sapagkat maikli lang ang buhay, dapat ang lahat ng ating ginagawa, sabi doon, whether we eat or drink or whatever we do it all for the glory of God. Amen? Maliwanag po. Gawin natin lahat yan. Ano man ang ating ginagawa? Maliwanag po ba, mga kapatid, dapat nakapagpaparangal sa Diyos. At number 6, ito, maglingkod tayo sa Diyos ng tapat. Maglingkod tayo. Habang narito, huwag kayong papayag na wala kayong ginagawang paglilingkod. Kaya nga sabi ko sa inyo yung i-share nyo lang ito, mag-effort kayo, hindi nakapag-share ng isa, okay na, nakapag-share ng dalawa, okay na. Ay, nako, ang dali-dali, wala ngang gastos yan eh. Bakit? Kahit naman mag-share ka o hindi, di ba? Magbabayad ka rin ng load mo, magbabayad ka rin ng ano mo,
Di gusto, gamitin mo na sa kaluluwa natin ng Panginoon. Amen. Sa paglilingkod mo sa Diyos. Kuha niyo po, mga kapatid. Napakasimple lang yan. Or mag-subscribe kayo, o kaya naman hikayatin yung iba na mag-subscribe din, mag-view nitong kahit hindi mag-subscribe, manood lang. Amen? Sabihin nyo, manood ka kay Brother Ding. Yan. I-share mo ito, ipasa mo doon sa iba. Itag mo doon sa iba. Kung ginagawa natin yan, tandaan nyo po yan, hindi yan nababaliwala. Amen po. Sabi ng Panginoon, pakinggan nyo ha. Sa mga naglilingkod sa Panginoon sa anumang kapamaraanan, marami. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tandaan po natin, kung talagang gusto nating maglingkod para yung ating buhay maging makabuluhan dito, sapagkat maikli lang ang buhay. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Tingnan nyo, dahil hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Wala pong nasasayang. Basta ginawa mo, maliit man o malaki, wala pong nasayang. Huwag kayong gagaya doon sa sinasabi ng iba, nagawa ko pa ito, nagawa ko pa yung gano'n. Dapat hindi ko na ginawa yun. Naku mga kapatid, hindi po nasasayang yan. Huwag kayo maghihintay ng papuri sa tao. Kung yan ay ginagawa natin para sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod, tandaan po natin yan, walang nasasayang. In due time, tayo po ay gagantihan ng Panginoon. At pinakamalaking ganti ay ang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo, sabi dito, Matthew chapter 25, verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Ito po isang talinhaga, pero ang minemensahe po nito mga kapatid, yung mga naglingkod sa Kanya ng tapat, tandaan po natin, sabi ng Panginoon, pamamahalain ka sa malaki. Ang ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan. Alin ba ang pinakamahalaga, pinakamahal na pamamahalaan? Ano ba ang pinakamahalagang pamamahalaan na itinutukoy ng Panginoon? Di ba ang buhay na walang hanggan? Amen? Walang kahulilip na pera yan. Amen? Wala pong katapat na pera yan. Walang katapat na ginto yan. Sapagkat hindi ang buhay na walang hanggan ay walang kaparis. Amen? Kaya, yun dapat lagi ang ginagawa natin. Humanap tayo ng paraan para tayo makapaglingkod sa Panginoon. At yan po ang pagpapahalaga sa maikling buhay. Okay. At number 7, ito, na dapat natin gawin sapagkat maikli lang ating buhay, magpakabanal. Huwag niyo sasabing corny ang magpakabanal. Iniutos ng Panginoon yan. Sabi yan ng Lord, sabi ng Panginoon. Dahil, 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, sabi doon, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Di ba? Sabi ni Lord. Utos yan magpakabanal. Of course, hindi natin kaya na talagang tayo magpapabanal sa sarili natin, hindi po. Ang Holy Spirit po magpapabanal. But kailangang makita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 6, sabi doon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Mapala daw ang taong talagang grabe ang pagsusumikap. Yung talagang ginagawa niya ang lahat ng kanyang kaya para sa gayon ay maging righteous, matuwid o banal sapagkat ipagkakaloob daw ng Panginoon ang kanyang minimiti. So, ang Diyos ang nagpapabanal sa atin. Kaya lang kailangan natin ipakita sa Panginoon talagang we are doing our best. Bakit? Alam natin maikli lang ang buhay. Amen? Maliwanag. Yung iba, kung saan-saan ibinibigay ang kanilang the best. Ibigay natin ang the best sa pagpapakabanal. At ano yun? Ang sundin ng kanyang kalooban. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Do it. Amen? Okay. Sabi doon sa Hebrews chapter 12, ito ang dahilan Verse 14, sabi, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal. Magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Sabi, without holiness, you cannot see God. Sinabi ng Panginoon yan
Bakit? Ang Diyos kasi banal. Ang Diyos ay banal, kaya hindi tayo makakalapit sa Kanya kung hindi tayo banal. Paano? Ulitin ko na naman. Hindi natin kaya maging banal sa sarili natin. Pero ang hahanapin ng Panginoon, did you really seek? Sinahanap mo ba talaga ang pagpapakabanal? Ginawa mo ba ang the best mo para ikay magpakabanal? Amen? Para hanapin, sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, Philippians chapter 2, verse 12, pag sumikapan ninyo, maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Anong kalooban niya? Magpakabanal tayo. Amen? Sabi ng Panginoon, work out for your own salvation. Work out for your own salvation. Amen? Hindi po pwede yung patulog-tulog sa pansitan at o kaya naman busy-busy kung saan-saan. Kung mayroon tayo pagkakabisihan, always see to it na may kinalaman ang pagpapakabanal. And last, paalala, Matthew chapter 7, verse 21, sabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? Okay, maliwanag po ba mga kapatid? Maikli lang ang buhay. Dapat nagiging meaningful ang buhay natin. Nagiging makabuluhan. At higit sa lahat, mga kapatid, nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Paano nagiging kalugod-lugod? Sa buhay po natin yung mensaheng iyon. Amen? Pero ano man dinaraanan natin muli, mga kapatid? Tandaan po natin, andyan po si Lord. Siya po, sabi niya doon sa ating, siya po nagbibigay sa atin ng pagmimiti na maging magpakabanal or maging ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag natin sayangin ang ating buhay. Amen? Inuulit ko, lagi ko sinasabi, meron akong isang quotation na sabi ko nga, ang isang buhay na hindi hahantong sa langit ay walang kwentang buhay. Maikli lang ang buhay. Pagyamanin natin ito sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Amen? At kung ano man pinagdaraanan natin yan, ipaubayan natin sa Diyos, ating ilapit sa Diyos. Ilapit natin ngayon. Magtiwala po tayo. Di ba sabi ng Lord, kung ang aking anak nga na ipagkaloob ko sa inyo, ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? Kung yung mga maya nga, hindi pinababayan ng aking ama, kayo pa kaya? Kayo pa kaya na pinag-alayan ng buhay ni Jesus? Ano? Amen? Okay, lumapit tayo at magtiwala tayo ng buong lubusan sa Panginoon, sapagkat ang Diyos po hindi nagpapabaya, lalo na sa mga taong hinahanap talaga ang kaluguran ng Diyos. Hallelujah! Pikit niyo po ang inyong mga mata at bukas niyo po ang inyong diwa at puso, kaluluwa para sa Diyos. Hindi siya malayo, handa siyang makinig sa atin. Kahit hindi tayo nagsasalita, nababasa niya ang ating isip at naririnig niya ang tibok ng ating puso o ano man laman ng ating kalooban, ng ating puso. Ano man ang sinasambit ng ating puso, yan po'y maririnig ng Panginoon. Ang mahalaga ay manampalataya tayong hindi malayo ang Diyos, katabi lang natin at nauunawaan niya ang lahat ng ating pinagdaraanan. At tandaan po natin, siya po ang higit na nagmamalasakit sa atin. Siya ang higit na nagmamahal sa atin. Pagmamahal na higit kaysa kanino pa man. Ama, sa mga sandali pong ito, narito po kami, nagpapakumbaba sa iyo. Inaamin po namin, marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakamali. Pero ang lahat ng ito, Panginoon, alam po namin, sa awa at habag mo, sa ginawa ng Panginoong Jesus, magagawa mo kaming malinis sa iyong harapan. Magagawa mo kaming malinis na malinis sa iyong harapan. Sapagkat labis-labis ang sakripisyo ng Panginoong Jesus, mabayaran lamang ang aming kasalanan. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga sandaling ang laman ng puso namin, Panginoon, ay hindi pagtitiwala. Ang laman ng puso namin, Panginoon, hindi pagmamahal, kundi galit, puot, pagkahabag sa sarili. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami. Sa mga sandaling nag-alinlangan kami sa iyo, patawarin mo po kami. Sa mga sandaling pinag-alinlanganan namin ang iyong pagmamahal, Panginoon, patawarin niyo po kami. Sa mga sandali, Panginoon, na nawawalan na kami ng gana, nanghihina kami, parang gusto na naming tularan yung ibang gumagawa ng masama, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na ang maikli naming buhay ay
may present namin sa inyo ng maganda sa tamang panahon, sa takdang panahon mo. Father God, mahabag ka po sa amin. Patawarin mo nga kami. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, makapaglakbay sa maikling buhay na ito, nakasama ka. Huwag mo kaming iiwan. Yakapin mo kami sa bawat sandali. Palakasin kami. Panginoon, turuan kami, liwanagan mo po kami. Tulungan mo kami na ikaw ang sundan namin at hindi kung sino-sino. Ikaw ang i-maintain naming kapiling at hindi kung ang sino-sino. Sapagkat alam namin, nasa iyong kasiguraduhan. Hindi kami mapapahamak, hindi kami maliligaw, hindi kami malalayo. Father God, lahat din po ng may karamdaman, Panginoon, dalangin ko pong abutin mo po. Abutin mo po sa mga sandaling ito. Ipuin mo ang bahagi ng katawan nila, Panginoon, na may karamdaman at anumang karamdaman niyan, itunawin mo po sa pangalan ng Panginoong Yesus. At sa makapangyarihang pangalan ng Yesus, mga kapatid, tanggapin niyo ang kagalingan. Inuutusan ko ang lahat ng uri ng karamdaman na yan na nagpapahirap sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lisanin ang inyong katawan in Jesus' name. Ikaw na espiritu ng karamdaman, lisanin mo ang katawan ng aking kapatid na ito na sumasampalataya sa Panginoong Yesus at tumanggap kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Lisanin mo yan, inuutosan kita sa pangalan ng Panginoong Yesus at bumalik ka sa impyerno. In Jesus' name, ikaw na espiritu ng karamdaman, anumang uri ng espiritu ng karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa buto, sa laman. In Jesus' name. In Jesus' name. Lisanin mo ang katawang yan. Bumalik ka sa impyerno in Jesus' name. Ama, idinudulog ko po na ibuhos mo po sa kanila ang bagong kalakas, ang bagong sigla, bagong kalusugan, Panginoon. In Jesus' name. Ang mahaba pang buhay in the name of Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain mo rin ang mga tubig, Panginoon, na inihanda ng aking mga kapatid, katulad ng aking mga narito. Lord, i-bless mo po ito at daluyan lahat ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong pagpapala. Lord, sundan mo po ng tanda, himalat kababalaghan, Panginoon, ng bibigay ng kapayapaan, kagalingan, kapanatagan, bagong buhay, Panginoon. Sa sino man gagamit nito, iinom, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, baguhin mo po ang puso't kalooban nila, isipan nila, maayon sa iyong kalooban in the name of Jesus. At magkaroon sila ng sigla, lakas, kagalingan, kapayapaan in Jesus' name. Amen and amen. Lord, lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid, lahat ng kanilang mga kahilingan, naway ipagkaloob mo po, sapagkat sa inyo naman po walang imposible at walang mahirap. Kalooban mo po, Panginoon, magkaroon sila ng kagalakan, kapanatagan. Kaya naman dalangin ko po, Lord, tugunin mo po ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga idinadaing, Lord, sa iyo, inilalapis sa iyo. At inaangkin po namin sa oras na ito, iniaabot mo po ang mga himala at pagpapala. Lord, pagpapalaya sa kanila. Ano man ang problema, ano man ang kaguluhan, ano man, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, material man, financial man yan, o whatever man, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, thank you so much. Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat. Inaangkin po namin muli ngayon, Lord, bumuhos nga ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga himala at pagpapala. In Jesus' name, marami pong salamat. Marami pong salamat. Ama, muli sa iyo lahat ang karangalan, kapurihan, kaluwalhatian, pasalamat, pagdakila, sapagkat walang tunay na dakilat, walang tunay na karapat-dapat sa lahat ng yan, kundi kayo lamang po. In Jesus' name, amen and amen. Maraming po salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Mga kapatid, maraming salamat po sa pakikisa sa akin sa pagninilay at nawa. Huwag niyo kalimutang i-share ulit ito at naglilingkod na po kayo sa Panginoon. At subscribe po tayo, mga kapatid. At kahit hindi mag-subscribe yung iba, basta mag-view lang. At ako pinaniniwala, i-bless silang lahat ng Panginoon. Amen po. At kung loloobin ng Panginoon, sa next week ulit tayo. Amen. Lunes ulit. MWF 7:30 p.m. Always with God's grace. Amen? Sa kalooban ng Panginoon. God bless po. Amen.